Madami ang naniniwala na ang pag-ibig ay makapangyarihan. Pero mas matimbang nga ba ang pag-ibig kahit na ang pamilya mo na ang pinag-uusapan? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Arnold. Sa isang malayong bayan, tahimik pero masipag na namumuhay si Arnold. Isang 25 anyos na accountant. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang mabait at matulunging tao. Pero higit sa lahat, siya nga rin ang itinuturing na haligi ng kanilang pamilya. Kahit siya pa ang bunso sa kanilang magkakapatid. Noong pumanaw kasi ang kanilang mga magulang, naiwan si Arnold na siyang inaasahan ng kanyang ate Wena at ng kanyang kuyang si Mario. Mayroon ng sariling pamilya ang kanyang dalawang kapatid. Pero pareho nga rin silang hirap sa buhay. Ang kanyang ate Wena ay isang mananahi sa isang maliit na patahian. Habang ang kanyang kuyang Mario naman ay isang basurero na araw-araw sumusuong sa init at ulan para lang mayroong may uwing pagkain sa kanyang pamilya. Tuwing sweldo, hindi na nga iniisip pa ni Arnold ang kanyang sarili. Kahit na mayroon siyang malaking sahod bilang accountant, halos wala na nga rin natitira para sa kanyang sarili dahil palagi niyang inuuna ang pagpapadala ng pera sa kanyang ate at kuya para suportahan ang kanyang mga pamangkin sa pag-aaral. Isang Sabado ng hapon, nagdesisyon si Arnold na bumisita sa bahay ng kanyang ate Wena para personal na ring dalhin ang perang tulong niya. Dinalhan nga rin niya ito ng konting groceries, gaya ng bigas, dilata at gatas. Ilang pangunahing pangangailangan ng kanyang mga pamangkin. Ate Maika, ito pala ang pang-tuition nila JR at Maika. Sabi ni Arnold habang inaabot ang sobrang mayroong lamang pera. Napaluha ang kanyang ate Wena habang tinatanggap ang sobre. Arnold, bunso, hindi ko alam kung paano kita papasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi makakapag-aral ang mga anak ko. Wika ni Wena habang pinapahiran ang luha sa kanyang muka. Walang anuman ate. Alam kong hirap kayo sa buhay. Tsaka responsibilidad ko na tulungan kayo bilang kapatid ko. Sagot naman ni Arnold na mayroong ngiti. Pero bunso, hindi mo naman kami obligasyon eh. Sabat naman ng kanyang kuya Mario na noon ay kakarating lamang din galing sa pangangalakal ng basura. Halatang pagod ito, pawis na pawis at mayroong kaunting dumi sa kanyang damit. Kuya, wala akong pakialam kung obligasyon ko o hindi. Ang mahalaga, matulungan ko kayo. Ako ang meron sa ngayon, kaya tutulungan ko kayo sa abot na makakaya ko. Sagot naman ni Arnold habang tinatapik ang balikat ng kanyang kuya. Napabuntong hininga ang kanyang kuyang si Mario. Alam niyang mahirap para sa isang tao na magsakripisyo ng sarili niyang pangarap para lamang sa iba. Kaya labis talaga ang pagpapasalamat sa kanyang kapatid na si Arnold. Ngunit hindi nga rin lahat ay sumasang-ayon sa ginagawang pagsasakripisyo ni Arnold. Ang kanyang kasintahang si Jenny ay matagal nang mayroong reklamo tungkol dito. Pagka-uwi ni Arnold mula sa bahay ng kanyang ate, nadatnan niya si Jenny sa kanilang apartment. Halatang inis nga ito at nakasimangot habang naglalaro sa kanyang cellphone. O Arnold, saan ka galing? Malamig na tanong ni Jenny. Kila ate lang. Dinalhan ko sila ng tulong. Sagot ni Arnold habang nilalapag ang kanyang bag. Agad namang nagbago ang ekspresyon ni Jenny. Napataas ang kilay nito at tumayo mula sa inuupuan. Ano? Na naman? Paulit-ulit ka na lang Arnold. Sigaw ni Jenny. Nagulat si Arnold sa inasal ng kanyang kasintahan. Jenny, pamilya ko sila. Ano bang masama kung tulungan ko sila? Tanong ni Arnold. Pilit na iniintindi ang inis ng kasintahan. Anong masama?
masama, ginagastos mo ang pera mo sa kanila, imbis na sa atin. Alam mo ba kung kailan pa ako huling nakabili ng bagong bag? O ng bagong sapatos? Reklamo ni Jenny habang nakakrus ang kanyang mga braso. Napabuntong hininga naman si Arnold. Ilang beses na nga nilang pinag-usapan ito, pero hindi pa nga rin nauunawaan ni Jenny ang kanyang punto. Jenny, hindi ito tungkol sa material na bagay. Ate at kuya ko sila. Mga kapatid ko. Hindi ko sila kayang pabayaan. Paliwanag ni Arnold. Pero sa halip na lumambot ang puso ni Jenny, mas lalo pa nga nag-iinit ang kanyang ulo. Kung ganyan ka pala, Arnold, di sila na lang ang pakasalan mo. Tingnan natin kung mamahalin ka rin nila gaya na pagmamahal ko sa'yo. Sigaw nga nito bago nag-walkout palabas ng bahay. Naiiwang nakatulala si Arnold. Mahal niya si Jenny, pero sa puntong ito, hindi niya alam kung dapat nga ba siyang magbago para lang mapanatili ang kanilang relasyon. Sa sumunod na mga araw, nagpatuloy ang pagiging malamig ni Jenny kay Arnold. Hindi na nga ito madalas na tumatawag o nagte-text. At kahit magkasama sila, halatang naiinis pa rin ito sa kanya. Hanggang sa isang araw, nagdesisyon si Arnold na muling kausapin si Jenny para ayusin ang lahat. Jenny, maaari ba tayong mag-usap? Tanong ni Arnold habang hinahawakan ang kamay ng kasintahan. Hindi na kailangan pag-usapan, Arnold. Alam mo naman ang gusto ko eh. Pumili ka. Ako o ang mga kapatid mo? Diretsong tanong ni Jenny. Sa tanong na ito ay napakuyom ng kamao si Arnold. Hindi niya inakalang hahantong sila sa ganitong sitwasyon. Mahal niya si Jenny, pero hindi nga rin niya kayang talikuran ang kanyang pamilya. Jenny, alam mo naman mahal kita. Pero hindi ko rin naman kayang pabayaan sila ate at kuya. Sagot ni Arnold. Sa gilid na natahimik si Jenny bago biglang tumawa ng mapait. Ayun na nga bang sinasabi ko eh. Hindi mo naman ako mahal talaga eh. Pamilya mo lang talaga ang mahalaga sa'yo. At hindi ako. Sabi nito bago tumalikod. Sa puntong yun, alam ni Arnold na hindi nga niya mapipilit si Jenny na intindihin siya. Kaya kahit masakit, pinanindigan na lamang niya ang kanyang desisyon. Noong makaraan naman ang ilang linggo, bumisita ang kanyang ate Wena at Kuya Mario sa kanyang apartment. Nakangiti ang dalawa, pero mayroong lungkot sa kanilang mga mata. Bunso, Arnold, napag-usapan namin ng ate mo. Gusto naming malaman mo na ayos lang naman sa amin kung titigil ka na sa pagtulong sa amin. Seryosong sabi ng kanyang Kuya Mario. Ikinagulat naman ni Arnold ang sinabi ng kanyang kuya. Pero kuya, bakit niyo naman nasabi yan? Bunso, alam naming nahihirapan ka na rin. At gusto naman namin, mabuhay ka naman para sa sarili mo. Sagot ni Wena. Dahil dito, muling bumalik sa isipan ni Arnold ang alok nga sa kanya ng kanyang kasintahang si Jenny na manirahan na lamang sa Maynila para makapagsimula ng bagong buhay. Kung aalis siya, mawawala ang bigat ng kanyang responsibilidad sa kanilang pamilya. Nag-isip ng malalim si Arnold. Sa uli, napagpasya niyang pagbigyan ang sarili. Pumayag na nga siyang sumama kay Jenny na magtungo sa Maynila. Iniwan ang kanilang bayan at nagsimulang muli. Pero hindi nga niya alam na ang desisyong ito ay magiging simula ng matinding pagsubok na magpapabago ng kanyang buhay. Isang maulap na umaga, handa na ang lahat ng gamit ni Arnold. Ang kanyang maliit na maleta ay naglalaman ng ilan sa kanyang mga damit, sapatos, at ilang mahalagang dokumento. Hindi na nga niya kinuha ang karamihan sa kanyang damit. Parang may bahagi pa rin kasi sa kanya na nagsasabing baka bumalik pa rin siya sa kanilang bayan balang araw.
Habang inaayos ang kanyang bag, pumasok sa kwarto ang kanyang ate Wena. Arnold, bunso, sigurado ka na ba talaga? Malungkot na tanong nito. Ngumiti si Arnold kahit ramdam rin niya ang lungkot. Ate, gusto ko rin namang subukan ng ibang buhay. Baka mas magiging maayos ang kinabukasan ko doon. Napabuntong hininga ang kanyang ate Wena at marang hinaplos ang buhok ng kapatid. Kung yan talaga ang gusto mo, bunso, susuportahan ka namin. Pero tandaan mo, Arnold, ano man na mangyari, nandito lang kami ng kuya mo, ha? Lagi mong tatandaan yan. Tumango si Arnold at niyakap ang kanyang ate. Alam niyang mahirap ito para sa kanilang dalawa. Pero umaasa nga siyang tama ang kanyang desisyon. Sa labas ng bahay, naghihintay ang kanyang kuya Mario na tahimik lamang habang pinapanood sila. Noong lumapit si Arnold, hindi ito agad nagsalita. Pero ramdam ni Arnold ang bigat ng nararamdaman ng kanyang kuya. Kuya, ingatan mo ang sarili mo, ha? Sabi ni Arnold. Ikaw rin, bunso. Kahit nasaan ka man, huwag mong kakalimutan kung sino ka. Sagot naman ng kanyang kuya Mario, sabay tapig sa kanyang balikat. Sa huling pagkakataon, nilingon ni Arnold ang kanyang lumang tahanan bago tuluyang sumakay sa bus patungong Maynila. Pagdating sa Maynila, agad niyang napansin ang malaking kaibahan nito sa kanilang probinsya. Mataas ang mga gusali, siksikan ang mga sasakyan, at halos hindi humihinto ang ingay ng syudad. Hindi tulad sa kanilang bayan na tahimik at simple ang buhay. Dito, bawat minuto ay tila isang matinding kompetisyon. Lahat nagmamadali, lahat ay abala. Sumalubong nga sa kanya si Jenny sa terminal. Nakasuot ito ng mamahaling dress at mayroong dalang handbag. Agad itong yumakap kay Arnold. Babe, sa wakas nandito ka na. Masayang bati nito. Oh Jenny, medyo nakakapanibago lang ang lugar. Sagot ni Arnold habang inililipot ang kanyang tingin sa paligid. Huwag kang mag-alala, babe. Masasanay ka rin. Halika na sa apartment natin. Sabik na paanyaya ni Jenny. Makalipas ang isang linggo, agad na rin namang nakahanap ng bagong trabaho si Arnold sa isang accounting firm. Maganda ang sahod, pero mabilis nga rin niyang napansin na hindi ito tulad ng trabaho niya noon sa probinsya. Arnold, tandaan mo, hindi pwedeng mabagal dito. Paalala ng kanyang supervisor na si Mr. Reyes sa unang araw pa lamang ng kanyang trabaho. Yes sir, naiintindihan ko po. Sagot ni Arnold habang pinagmamasdan ang mga nagkakapalang papeles sa kanyang mesa. Sa bawat araw na lumilipas, palaging puno ng trabaho ang kanyang oras. Palagi mayroong deadline. Palagi mayroong kailangan tapusin. Minsan, napapaisip na nga rin siya kung tama nga ba ang kanyang desisyon na lumipat dito. Pero sa tuwing uuwi siya sa kanilang apartment, nandoon si Jenny. Palaging masaya. Palaging puno ng enerhiya. Arnold, babe, bilan mo naman ako ng bagong cellphone. Biglang sabi ni Jenny isang gabi habang sila ay naghahapunan. Nagulat si Arnold sa biglaan nitong hiling. Cellphone? Eh babe, bago pa yung gamit mo ha? Tanong niya. Kasi naman may bagong labas na model. Mas maganda. Tsaka mas mabilis. Ang dami ng ganun sa opisina namin. Reklamo ni Jenny habang naglalaro sa kanyang kasalukuyang cellphone. Napakamot ng ulo si Arnold. Alam niyang mayroon naman siyang sapat na pera para bilhin si Jenny ng bagong cellphone. Pero sa loob-loob niya, parang hindi naman yung makatarungan at praktikal. Jenny, pwede bang next time na lang?
Marami tayong gastusin ngayon eh. Maingat niyang sagot. Biglang nagbago ang mukha ni Jenny. Mula sa pagiging masigla, bigla itong sumimangot at tinabig ang plato sa lamesa. Ano ba yan? Palagi na lang ganito. Palagi akong huli sa lahat. Lahat na nga namang katrabaho ko meron na. Ako na lang ang wala. Tsaka Arnold, wala ka namang iba pinagkakagastusan, di ba? Bakit hindi mo maibigay ang gusto ko? Sigaw nito. Nagulat si Arnold sa inasal ng kanyang nobya. Jenny, hindi naman sa ayaw kitang bigyan. Pero gusto ko sana mag-ipon muna tayo. Para na rin sa future natin. Future? Bakit ang sarili ko? Hindi ko ba pwedeng asikasuhin ngayon? Inis na sagot ni Jenny bago nga ito tumayo at lumabas ng apartment. Muling napabuntong hininga si Arnold. Alam niyang mayroong mali, pero hindi nga rin niya alam kung paano ito aayusin. Habang patuloy siya nagtatrabaho at pinagbibigyan ang mga luho ni Jenny, unti-unting nararamdaman ni Arnold ang pagod. Hindi lamang sa pisikal, kung hindi pati na rin sa emosyonal. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanilang apartment dahil wala pa si Jenny, hindi niya napigilan ang sarili na magbalik tanaw sa kanyang lumang buhay sa probinsya. Naaalala niya ang masarap na luto ng kanyang ate Wena, ang simpleng kwentuhan nila ng kanyang kuya Mario, at ang katahimikan ng gabi sa kanilang maliit na bahay. Sa loob ng ilang buwan na pamamalagi niya sa Maynila, ngayon lamang niya napansin kung gaano na nga niya ito namimiss. Napapaisip na nga rin siya kung tama ba talaga ang kanyang naging desisyon. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalala ang pagiging maluho ni Jenny. Hindi ito natigil sa cellphone. Sunod naman ay sapatos, bagong bag, at mga mamahaling alahas. Noong isang gabi nga, hindi na rin napigilan pa ni Arnold ang kanyang sarili. Hindi na kita maintindihan, Jenny. Para na lamang ba sa mga bagay na gusto mo umiikot ang relasyon natin? Excuse me? Sabat ni Jenny. Nakataas ang kilay. Hindi na tayo tulad ng dati. Hindi ko na alam kung mahal mo pa ako o ang mahal mo lang yung mga bagay na ibinibigay ko sa'yo. Diretsong sabi ni Arnold. Natahimik si Jenny saglit, pero halata ang pagkainis sa kanyang muka. Ano gusto mong palabasin? Na mukhang pera ako? Hindi ko naman sinasabing ganoon. Pero sana naman, Jenny, intindihin mo rin ako. Pero sa halip na unawain siya, nag-walkout muli si Jenny. Iniwang mag-isa si Arnold sa kanilang apartment. Habang nakatingin siya sa pinto, biglang sumagi sa isipan niya ang sinabi ng kanyang kuya Mario bago nga siya umalis noon sa probinsya. Huwag mong kalimutan kung sino ka. At sa sandaling yun, parang unti-unti na nga rin naging malinaw sa kanya. Baka nga unti-unti na nga rin niyang nalilimutan kung sino talaga siya. At nakakalimutan na nga rin niya kahit ang kanyang sarili. Sa paglipas pa nga ng mga buwan, unti-unti na nga rin nakikita ni Arnold ang tunay na kulay ni Jenny. Noong una, inisip niya na dala lamang ito ng stress sa trabaho o ng kanilang bagong buhay sa lungsod. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalabas ang pagiging maksarili at maluho ng kanyang kasintahan. Isang gabi nga ay pagod na pagod si Arnold mula sa trabaho. Maghapang bugbog ang kanyang katawan sa dami ng papeles na kailangan tapusin. Pero sa halip na makapagpahinga pag-uwi, sinalubong siya ng masamang timpla ni Jenny. Arnold, ano ba to? Ang dami ko ng utang sa credit card. Kailan mo ba ako bibigyan ng pera para mabayaran ko na ang mga to? Reklamo ni Jenny. Nakataas ang kilay habang nakatayo sa harapan ng pinto. Napapikit na nga lamang si Arnold at dumiretso sa upuan. Hinubad ang kanyang sapatos at tinanggal ang kurbata.
Jenny naman oh, hindi mo ba naisip? Hindi lang ikaw ang mayroong gastusin. Ako ang nagbabayad ng renta natin, ng kuryente, ng tubig, pati na rin ng pagkain natin. Sagot niya. Pilit niyang pinapanatili ang kalmado niyang tono. Eh ano naman ngayon, Arnold? Hindi mo ba ako kayang suportahan? Noong nasa probinsya ka, pinapakain mo nga mga kapatid mo, pati na mga pamangkin mo eh. Pero ako, hindi mo ako kayang bigyan ng konting luho? Mas lalong tumaas ang boses ni Jenny. Sa puntong yun, parang may kung anong tumusok sa dibdib ni Arnold. Totoo. Doon ay halos lahat ng kinikita niya ay binibigay niya sa kanyang pamilya. Pero yun ay dahil gusto niyang makatulong. Ngayon, parang napipilitan na lamang din siya. Hindi dahil sa pagmamahal, kung hindi dahil sa takot na magalit sa kanya si Jenny. Jenny, hindi naman sa ayaw kitang pagbigyan eh. Pero sana naman, matuto tayong magtipid. Hindi naman pwede na palaging gastos na lamang ng gastos. Kailangan natin mag-ipon. Paliwanag niya. Sa halip na makinig sa kanya, mas lalong nagalit si Jenny. Kung hindi mo rin kayang bilhin ang mga gusto ko, bakit ka pa sumama sa akin dito sa Maynila? Akala ko ba, gusto mo maging masaya ako? Napayo ko si Arnold. Sa unang pagkakataon, naisip niya na baka nga mali ang naging desisyon niya na sundan si Jenny sa Maynila. Mula nga rin noon, halos gabi-gabi na sila nagtatalo. Kahit nga nasa harap sila ng kapagkainan, nagsisimula pa rin si Jenny ng pwede nilang pagtalunan. Arnold, hindi mo ba napapansin? Gusto ko ng bagong alahas. Ang dami ng mayroong bagong alahas sa office namin. Ako na lang ang wala. Reklamo nito habang pinaglalaroan ng pagkain sa kanyang plato. Nagpigil ng buntong hininga si Arnold at tumingin sa kanya. Jenny, mas maganda siguro maglaan na lang tayo sa mas mahalagang bagay. Tulad ng pag-iipon para sa hinaharap. Yan na naman tayo, Arnold eh. Yan na lang palagi ang sinasabi mo. Magiging masaya ba tayo kung puro na lang pag-iipon ang gagawin natin? Hindi na nga napigilan pa ni Arnold ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang kanyang kutsara at tinidor. Jenny, sa tingin mo ba, hindi ako masaya sa piling mo? O baka naman ang gusto mo lang, kung ano ang maibibigay ko sa'yo? Napuno ng katahimikan ang hapagkainan. Sa huling pagkakataon, tinapunan siya ni Jenny ng matalim na tingin. Tsaka tumayo at lumabas ng apartment. Naiwang mag-isa si Arnold. Nakatitig sa malamig niyang pagkain. Habang lumilipas sa mga linggo, lalong napansin ni Arnold ang pagbabago sa kanilang relasyon. Parang iniiwasan na nga siya ni Jenny. Hindi na nga siya masyadong kinakausap nito at madalas nasa labas lamang ng bahay. Isang hating gabi, napuyat na nga rin si Arnold kakahintay kay Jenny. Hating gabi na nga kasi pero hindi pa rin ito umuuwi. Sinubukan niyang tawagan ito pero hindi nga rin ito sumasagot sa telepono. Pagkalipas ng isang oras, bigla itong dumating. Amoy alak at halatang galing sa inuman. Jenny, saan ka galing? Tanong ni Arnold. Baka sa boses ang pag-aalala. Ha? Di sa mga kaibigan ko lang. Bakit, Arnold? Kailangan ko ba bang magpaalam sa'yo? Lasing na sagot ni Jenny habang tinatanggal ang kanyang heels. Hindi naman sa ganun, Jenny. Pero gabing-gabi na. Hindi mo man lang ako masabihan kung nasaan ka at kung anong ginagawa mo. Paliwanag ni Arnold. Natawa si Jenny. Pero halata ang inis sa kanyang muka. Ay nako, Arnold, ang boring mo talaga. Lahat na lang ng bagay pinapakailaman mo. Muli siyang iniwan nitong mag-isa sa salas. Habang nakaupo sa sofa, hindi na napigilan ni Arnold ang sarili niyang isipin kung saan na nga ba napunta ang dati nilang pagmamahalan. Makalipas ang ilang linggo, mas lumala ang sitwasyon. Lalong lumalayo si Jenny kay Arnold.
at hindi na nga rin ito masyado naglalambing tulad ng dati. Parang wala na itong pakialam sa kanya. Isang araw naman, may natanggap siyang mensahe mula sa isang kakilala. Pare, nakita ko si Jenny kahapon sa mall. May kasamang ibang lalaki. Nanlamig si Arnold sa kanyang nabasa. Ayaw niyang agad maniwala. Pero sa loob-loob niya, alam niyang matagal na nga rin mayroong ginagawang kalokohan itong si Jenny. Pagka-uwi niya noong gabing yun, hindi niya napigilang tanungin si Jenny. Jenny, may gusto lang akong itanong. Panimula niya habang nakaupo sila sa sofa. Ano naman yun? Malamig na sagot ni Jenny habang abala sa kanyang cellphone. May kasama ka bang ibang lalaki kahapon sa mall? Biglang tumigil si Jenny at inangat ang kanyang tingin kay Arnold. Ano? Sino namang nagsabi sa'yo niyan? Hindi na mahalaga kung sino. Ang gusto ko lang malaman ay kung totoo ba o hindi. Natawa si Jenny, pero halata ang iritasyon sa kanyang mukha. Hindi ako nagpapaliwanag sa iyo, Arnold. Hindi mo ako pag-aari. Sa puntong yun, tuluyan na nga rin nawala ang natitirang pasensya ni Arnold. Tumayo siya sa kanyang kinaupuan at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Jenny. Hindi ko sinasabing pag-aari kita, Jenny. Pero kung may respeto ko sa akin, sagutin mo ng maayos ang tanong ko. Tumayo rin si Jenny at hinarap siya. Ano ngayon? Kung may kasama akong ibang lalaki. Hindi na ako masaya, Arnold. Wala ka ng kwenta sa buhay ko. Kaya kung gusto mong umalis, umalis ka na. Parang binagsakan ng mundo si Arnold sa kanyang narinig. Hindi niya inakalang darating sa ganito ang kanilang relasyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang wala na siyang halaga kay Jenny. Napayuko na lamang siya. Pinilit ang sarili na pigilan ang mga luha at marahang tumango. Sige, Jenny. Ngayon ang gusto mo. Tumalikod siya. Kinuha ang kanyang bag at lumabas ng apartment nang hindi lumilingon. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, naramdaman niya ang bigat ng desisyong ginawa. Pero sa kabila nito, parang may bahagi pa rin ng kanyang puso ang gumaan. Sa unang pagkakataon ay nakalaya siya. Noong tuluyang lisanin na ni Arnold ang apartment na tinitirahan nila ni Jenny, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Para siyang tinanggalan ng bahagi ng kanyang sarili. Pero sa kabila nito, may konting ginhawa pa nga rin siyang nararamdaman. Alam niyang hindi na nga siya masaya sa piling ni Jenny. At ngayong natapos na ang kanilang relasyon, marahil ito na rin ang tamang panahon para ayusin niya ang kanyang sarili. Pero hindi nga niya inaasahan ang hirap na kanyang kakaharapin. Sa unang mga linggo, matapos ang kanilang hiwalayan, pansamantalang tumuloy si Arnold sa isang maliit na dormitoryo malapit sa kanyang opisina. Hindi ito kasing komportable ng dati nilang apartment. Pero ayos na nga rin ito sa kanya. At least, wala nang sigawan at wala nang away. Ngunit kasabay ng kanyang personal na problema, unti-unti ring bumibigat ang kanyang trabaho. Isang araw, habang nasa opisina, lumapit nga sa kanya ang kanyang supervisor. Arnold, napansin ko lang, bumabagal ka sa trabaho mo ha. Ano ba nangyayari sa'yo? Seryosong tanong nito. Napayuko si Arnold. Hindi makahanap ng tamang sagot. Pasensya na po, sir. May pinagdadaanan lang po kasi ako. Mahina niyang sagot. Napabuntong hininga ang kanyang supervisor. Alam kong hindi madali ang personal na problema, Arnold. Pero kailangan mong ayusin ang trabaho mo. Hindi pwedeng ganito ka palagi. Yes, sir. Babawi po ako. Pangako ni Arnold. Kahit na sa loob-loob niya, hindi niya alam kung paano niya ito gagawin.
Habang lumilipas ang mga araw, lalo lamang nararamdaman ni Arnold ang bigat ng kanyang kalagayan. Tuwing uuwi siya sa kanyang dormitoryo, natutulog siyang mag-isa sa isang maliit na kama. Walang Jenny na naghihintay sa kanya. Kahit pa alam niya na hindi rin naman naging mabuti ang kanilang pagsasama, kung minsan ay hindi rin niya maiwasang maalala ang kanyang pamilya sa probinsya. Nasa tamang edad na nga siya para maging independent. Pero ngayon, gusto niyang bumalik sa dati niyang buhay. Ang buhay kung saan siya ang tumutulong sa kanyang ate at kuya. Kung saan naramdam niya ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Ngunit pinili nga niyang huwag bumalik. Ayaw niyang isipin ng kanyang mga kapatid na siya ay nabigo. Isang gabi, habang naglalakad siya pa uwi mula sa trabaho, nadaanan niya ang isang paborito nilang kainan ni Jenny. Hindi niya napigilang tumigil saglit at sumilip sa loob. Pero hindi nga rin niya akalain na makikita niya dito si Jenny. Nakangiti, masaya, pero may kasamang ibang lalaki. Parang tinusok ng matalim na kutsilyo ang puso ni Arnold sa kanyang nakita. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kabilis na nakahanap si Jenny ng kapalit. Samantalang siya, eto, basag na basag pa rin. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Ayaw niyang makita siyang mahina. Ayaw niyang makitang bumagsak siya matapos siyang iwan ni Jenny. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya kayang takasan ang sakit. Dahil sa stress sa trabaho at sa depresyon na bumabalot sa kanya, unti-unting bumagsak ang katawan ni Arnold. Madalas na nga siyang mahilo, nawawala ng gana sa pagkain, at halos hindi na nga rin makatulog sa gabi. Isang araw, habang naglalakad siya sa kalsada, biglang lumabo ang kanyang paningin. Ramdam niyang nawawalan siya ng lakas, hanggang sa bigla na nga lamang siyang bumagsak. Huling natatandaan niya bago siya nawalan ng malay ay ang mga boses ng mga tao na sumisigaw sa kanyang paligid. Noong magmulat siya ng kanyang mga mata, nasa loob na nga siya ng ospital. Marahang gumalaw si Arnold. Dama ang panghihina ng kanyang katawan. Sa tabi ng kama niya ay mayroong isang babaeng nakaupo. Isang doktor na sa unang tingin pa lamang ay may kung anong kakaibang aura ng kabaitan. Sa wakas, nagising ka na rin, sabi ng babaeng doktor. May malambing na ngiti sa labi. Teka, nasaan ako? Mahina niyang tanong. Nasa ospital ka. Nawalan ka ng malay sa gitna ng kalsada. Mabuti na lamang at nandaanan kita, sagot ng babaeng doktor. Lumingon si Arnold sa kanyang katawan. Nakasuot siya ng hospital gown. May nakakabit pang swero sa kanyang kamay. Anong nangyari sa akin? Malubha na ang panghihina ng katawan mo. Wala ka na yatang maayos na kinakain. At mukhang sobra na ang stress mo. Kaya ka bumagsak. Paliwanag ng babae. Hindi na nga nagtanong pa si Arnold. Alam niyang totoo yun. Salamat po, doktora. Marian ang pangalan ko. Ako si Doc Marian. Kailangan mo muna magpahinga ng maayos dito sa ospital. Pero huwag ka maglala sa mga gastusin. Ako na ang bahala doon, sabi ng doktor. Napatingin ng mabilis si Arnold kay Marian. Tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Naku Dok, hindi ko po matatanggap yan. Napakalaking abala na po nito para sa inyo. Ngumiti nga lamang sa kanya si Marian. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi ko naman basta-basta inaalok ang tulong ko kung hindi kita gustong tulungan. Matapos nga itong sabihin ng doktor, may kung anong mainit na damdamin ang bumalot sa puso ni Arnold. Noon pa man, sanay na nga siya ang tumutulong sa iba, lalo na sa kanyang mga kapatid. Pero ngayon, siya naman ang tinutulungan ng isang estranghero. Lumipas pa nga rin ng ilang araw, unti-unting bumalik ang lakas ni Arnold sa tulong ng maayos na gamutan at tamang pagkain.
Sa bawat araw na lumilipas, lalo nga rin nakikilala si Dr. Marian, isang mabait, matyaga at masayahing doktor na tila laging puno ng pag-asa sa buhay. Dok, matanong ko lang, bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Arnold habang magkasama nga sila naglalakad sa maliit na hardin ng ospital. Napangiti naman si Marian habang nakatingin sa mga halaman. Alam mo Arnold, may panahon din sa buhay ko noon na akala ko wala nang pag-asa. Akala ko rin hindi na ako makakaahon. Napakunot noo si Arnold. Bakit Dok? Ano po nangyari? Huminga ng malalim si Marian bago sumagot. Noong mamatay ang mga magulang ko, ako na lang din ang natirang mag-isa sa buhay. Wala akong ibang matatakbuhan. Akala ko nga, hindi ko na kaya ipagpatuloy ang pangarap ko bilang doktor. Napatingin si Arnold kay Marian. Kita sa mukha nito ang lungkot na pilit na itinatago. Pero mayroong isang taong dumating at tinulungan ako. Hindi siya humingi ng anumang kapalit. Sabi niya, kung sakaling dumating ang araw na may makita ako nangangailangan ng tulong, huwag rin ako mag-aatubili na tumulong sa kanya. Kaya nga ito, tumutulong din ako. Nagkatitigan sila. Ngayon, ikaw ang nakita ko nangangailangan ng tulong at gusto kong ipasa ang kabutihan na ipinakita sa akin noon ng ibang tao. Patuloy ni Marian. Hindi alam ni Arnold kung bakit, pero tila may kung anong kumurot sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, hindi lamang katawan ni Arnold ang gumaling, pati na rin ang kanyang isipan at damdamin. Nakahanap siya ng bagong inspirasyon sa buhay. At yun ay si Marian. Hindi lamang bilang doktor niya, kundi bilang isang mabuting kaibigan na nagpakita sa kanya na hindi pa huli ang lahat para muling bumangon. Noong araw nga na maaari na rin siyang lumabas ng ospital, nag-alala si Marian kung paano nga siya makakabalik sa normal na buhay. Arnold, may matutuluyan ka ba? Tanong nito. Tumango naman si Arnold. Babalik ako sa dorm ko. Kailangan ko ring hanapin kung paano ako muling makakabangon. Napangiti si Marian. Sige Arnold, basta kung may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin ha. Tumango naman si Arnold. Sa kauna-unahang pagkakataon ay sobrang saya talaga ng kanyang puso. Pakiramdam niya, may isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, may isang pangarap ang pumasok sa kanyang isipan. Isang pangarap na matagal na nga rin niyang isinantabi. Gusto niyang maging abogado. Ito nga rin talaga ang kanyang pinakapangarap noon pa man. At ngayon, may bagong pag-asa sa kanyang buhay. Alam niyang hindi pa huli ang lahat para to pa rin ito. Matapos lumabas sa ospital, pakiramdam ni Arnold ay isa siyang taong nagising mula sa isang mahabang bangungot. Hindi talaga niya inasahan na darating siya sa punto na halos mawalan siya ng lahat. Pag-ibig, trabaho, at maging ang kanyang kalusugan. Pero ngayon, sa tulong ni Doc Marian, unti-unti siyang nakakita ng liwanag sa madilim niyang mundo. Habang naglalakad siya pa uwi ng dormitoryo, hindi niya maiwasang mapaisip sa naging takbo ng kanyang buhay. Sa lahat ng pagsubok na pinagdadaanan niya, bakit parang palagi sinusubok ang kanyang tibay? Bakit tila mayroong pumipigil sa kanya upang makamit ang mas magandang kinabukasan? Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi siya dapat sumuko. Kinabukasan, maagang gumising si Arnold. Inihanda niya ang kanyang sarili para bumalik sa kanyang opisina. Bagamat mayroon siyang pangambang nararamdaman, kailangan pa nga rin niyang subukan. Noong makarating siya sa kanilang opisina, sinalubong siya ng kanyang mga kasamahan na may halong pagtataka
at awa sa kanilang mga mata. "Arnold, ikaw ba yan? Akala namin hindi ka na babalik," sabi ng isa sa kanyang mga kaibigang si Mark. Napangiti si Arnold ng pilit. "Bakit naman hindi? Hindi ko pwedeng hayaan na tuluyang lamunin ako ng problema ko." Kaagad nga rin lumapit sa kanya ang kanyang supervisor. "Arnold, mabuti at bumalik ka. Pero may kailangan tayong pag-usapan sa loob ng opisina ko." Dumagundong ang dibdib ni Arnold. Pagkapasok sa opisina, agad siyang hinarap ng kanyang boss na may seryosong ekspresyon. "Arnold, alam kong marami kong pinagdadaanan ditong mga nakaraang linggo. Pero kailangan kong maging tapat sa'yo. Hindi talaga naging maganda ang naging performance mo bago ka mawala. At sa ngayon, may mga bagong tauhan na rin ang pumalit sa mga naiwan mong gawain." Napayuko si Arnold. Pilit niyang nilulunok ang pait ng sitwasyon. "Ibig sabihin po ba nito?" Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng kanyang supervisor. "Sa ngayon, hindi ka pa maaaring makabalik sa dati mong posisyon. Pero kung gusto mo, maaari na lang kitang i-refer sa ibang kumpanya na naghahanap ng accountant." Hindi alam ni Arnold kung paano niya haharapin ang sitwasyong ito. Nawalan siya ng trabaho. Wala siyang kasiguraduhan kung may kumpanya pa bang tatanggap sa kanya. Pero sa halip na panghinaan ng loob, tinanggap na lamang din niya ang katotohanan. "Sige po sir, salamat pa rin po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin noon. Tatanggapin ko na lang din po ang referral nyo. Hindi po ako susuko." Tapat niyang sagot. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Arnold sa paghahanap ng bagong trabaho. Tinanggap niya ang referral ng kanyang supervisor. Pero natuklasan niya na hindi ganoon kadali ang makahanap ng bagong oportunidad. Minsan, habang nakaupo siya sa isang coffee shop at nagbabasa ng classified ads, may biglang tumawag sa kanya. "Arnold?" Agad niyang nilingon ng boses at nagulat talaga siya noong makita si Marian. Suot nga nito ang kanyang puting coat. Halatang kakarating lamang mula sa trabaho. "Doc Marian, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito?" Napangiti si Arnold sa unang pagkakataon mula noong mawalan siya ng trabaho. Ngumiti naman si Marian at naupo sa kanyang tabi. "Nagpahinga lang sandali. Pero ikaw, anong balita sa'yo?" Biglang napapikit si Arnold. "Wala eh. Natanggal na ako sa trabaho ko." Napakunot naman ang noo ni Marian. "Ano? Bakit naman?" Ipinaliwanag ka ni Arnold ang nangyari, pati ang hirap na kanyang pinagdadaanan ngayon. Nakikinig si Marian ng mabuti. Halatang iniisip ang kanyang sasabihin. "Arnold," malumanay niyang sabi, "alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero di ba, matagal mo nang gusto na maging abogado?" Nagulat talaga si Arnold sa tanong na iyon. Hindi niya inaasahan na maaalala ni Marian ang kanyang pangarap na matagal na nga niyang isinantabi. "Oo Marian, matagal ko na nga talagang gusto na magpatuloy ng pag-aaboga siya. Pero paano? Wala naman akong sapat na pera. Hindi ko rin alam kung kaya ko pa bang bumalik sa pag-aaral." Balungkot niyang sagot. Hinawakan ni Marian ang kanyang kamay. "Kung gusto mo talagang matupad ang pangarap mo, tutulungan kita." Napatitig si Arnold sa kanya. Tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Huwag mo nang alalahanin pa ang tuition o iba pang gastusin. Ako nang bahala doon." Seryosong sabi ni Marian. "Hindi ito kawang gawa Arnold. Naniniwala akong kaya mo na maging abogado. At gusto kong makita kang abutin ng pangarap mo." Halos hindi makapagsalita si Arnold.
Sa buong buhay niya, palaging siya ang nagbibigay sa iba, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang dating kasintahan. Ngunit ngayon, may isang taong handang ibigay ang lahat para sa kanya. Puno ng emosyon ang kanyang boses noong sumagot siya. Marian, hindi ko alam kung paano kita papasalamatan. Ngumiti lamang si Marian. Simulan mo lamang ang pagtupad sa pangarap mo. Sapat na yun. At doon na nga nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Arnold. Hindi bilang isang accountant, kung hindi bilang isang tao na muling bumabangon para tuparin ang kanyang matagal ng pangarap. Hindi pa rin makapaniwala si Arnold sa naging desisyon niya. Muling pagabalik sa pag-aaral para tuparin ang pangarap na maging abogado. Parang kailan lamang, iniisip niyang tapos na ang lahat para sa kanya. Pero sa tulong ni Marian, nakakita siya ng bagong pag-asa. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, muli niyang naramdaman ang sigla at pananabik na matuto. Pero kasabay nito ang kaba at pangamba. Palagi siyang napapatanong sa kanyang sarili na kung kakayanin pa nga ba niya na makasabay sa mga mas batang estudyante. Kakayanin nga rin ba niya ang pressure at mga pagsubok sa law school. Isang gabi, habang nagkakape sila ni Marian sa apartment nito, hindi niya napigilang ibahagi ang kanyang mga pangamba. Marian, panimula niya habang iniikot ang tasa ng kape sa kanyang mga palad. Hindi ko maiwasang magduda sa sarili ko eh. Matagal na akong hindi nag-aaral at alam ko rin kung gaano kahirap ang law school. Ngumiti si Marian habang hinahalo ang kanyang kape. Normal lang nakabahan, Arnold. Pero alam mo, walang imposible sa taong determinado. Hindi kita tutulungan kung hindi ako naniniwala sa iyo. Napatingin si Arnold sa kanya. Halatang may bahay ng pag-aalinlangan pa rin. Pero paano naman kung hindi ko kayanin? Tumawa ng bahagya si Marian. Alam mo ba kung anong sabi sa akin ng professor ko noong nasa med school pa lang ako dati? Ano? Sabi niya sa akin, ang pinakamatibay na estudyante ay hindi ang pinakamatalino, kung hindi ang hindi sumusuko. Natigilan si Arnold. May kung anong init ang bumalot sa kanyang dibdib. Tama si Marian. Hindi niya kailangan na maging pinakamatalino. Basta ang importante ay hindi lamang siya susuko. At yun na nga rin ang kanyang pinanghahawakan. Dumating na nga ang araw ng kanyang unang klase. Suot ang isang puting polo at itim na pantalon. Naglakad si Arnold patungo sa kanyang unang klase sa law school. Sa paligid, may mga estudyanteng mukhang mas bata pa sa kanya. Bit-bit ang kanilang makakapal na libro at mga laptop. Hindi ka na bata, Arnold. Kailangan mong doblehin ang sipag. Bulong niya sa kanyang sarili. Noong pumasok na nga siya sa silid-aralan, agad niyang naramdaman ang bigat ng atmosphere. Seryoso ang lahat. Tahimik habang hinihintay ang kanilang profesor. Naupo siya sa isang bakanting upuan sa likuran at inilabas ang kanyang notebook. Ilang sandali pa, pumasok na nga rin ang kanilang profesor. Isang matandang lalaki na mayroong makapal na salamin at seryosong ekspresyon. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula nito habang inilalapag ang kanyang libro sa lamesa. Ako nga pala si Atty. Villanueva at ako ang maging professor nyo sa Constitutional Law. Hindi ko na rin papatagalin pa. Sa law school, hindi ko kayo ituturing na estudyante. Mga future lawyers kayo, kaya hindi pwedeng mahina kayo. Ramdam ni Arnold ang tensyon sa kanilang classroom. Dahil dyan, magsisimula tayo sa tinatawag ng Socratic Method. Ibaba nyo na ang mga libro nyo. Wala tayong lecture ngayon.
Sa halip, magtatanong ako at kayo ang sasagot. Nagtatinginan na nga ang mga estudyante. Halata sa kanilang mga itsura ang kaba. Naglakad si Atty. Villanueva sa gitna ng klase. Tumingin sa paligid at biglang itinutok ang kanyang daliri kay Arnold. Mr. Tumayo si Arnold ng bahagya at sinagot. Arnold po, sir. Arnold Castillo. Okay, Mr. Castillo. Seryosong tanong ng profesor. Ano ang kahulugan ng separation of powers sa ating gobyerno? Napalunok si Arnold. Hindi niya inaasahan na sa unang araw pa lamang ay tatawagin na nga siya kaagad. Nagsimula na nga rin bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mabilis niyang sinariwa ang kanyang mga binasa kagabi. Pilit na inaalala ang tamang sagot. Ang separation of powers po ay prinsipyo kung saan ang tatlong sangay ng gobyerno, ang ehekutibo, legislatibo, at hudikatura ay may kanya-kanyang kapangyarihan para maiwasan ang pang-aabuso. Pautal-utal na sagot ni Arnold dahil sobra siyang kinakabahan. Tumango naman si Atty. Villanueva pero halatang naghihintay pa rin ng iba pang paliwanag. Bakit mahalaga ang separation of powers? Tanong muli ng profesor. Napaisip si Arnold. Mabilis niyang inayos ang kanyang sagot. Attorney, para po mapanatili ang checks and balances. Kapag walang separation of powers, maaaring magkaroon ng abuso ng isang sangay ng gobyerno. Sa pamamagitan ng prinsipyong ito, may limitasyon ang bawat sangay para hindi sila magkaroon ng labis na kapangyarihan. Ngumiti ng bahagya si Atty. Villanueva. Mabuti naman alam mo, Mr. Castillo. Pero tandaan mo ha, sa batas, hindi sapat ang alam mo. Dapat kayang ipagtanggol ang sagot mo gamit ang mga kaso at jurisprudence. Next time ha, siguraduhin mong mayroong konkretong basihan ang iyong mga sagot. Napaupo si Arnold na mayroong konting kaba pero may ngiti sa kanyang labi. Pagka-uwi niya noong gabing yun, napahiga si Arnold sa kanyang kama. Napagod siya pero kakaibang pagod ito. Isang uri ng pagkapagod na may kasamang kasiyahan. Hindi pa siya sigurado kung ano nga ba ang kanyang hinaharap sa law school. Pero isang bagay ang kanyang alam. Hindi siya susuko. Napatingin siya sa kanyang telepono at mayroong bagong mensahe si Marian. Kamusta ang unang araw mo sa law school? Wika ni Marian sa text message. Napangiti naman si Arnold bago sumagot. Mas mahirap kaysa sa inaakala ko. Pero masaya ako. Salamat talaga sa iyo, Marian. Kaagad din naman nag-reply si Marian. Walang anuman, Arnold. Alam kong kaya mo yan. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Huminga ng malalim si Arnold at muling napatingin sa kisame. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming pagsubok, muli siyang nakaramdam ng pag-asa. At ngayong nasa law school na siya, nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito. Kahit gaano pa kahirap ay kakayanin niya. Sa paglipas pa ng mga linggo, unti-unting naramdaman ni Arnold ang bigat ng law school. Hindi ito tulad ng ordinaryong kolehiyo kung saan pwede kang makapag-aral lamang tuwing mayroong pagsusulit. Sa bawat araw, may bagong kaso siyang kailangang basahin, bagong prinsipyo ng batas na dapat niyang unawain, at mga recitation na kailangan niyang paghandaan. Ang bawat klase ay parang isang labanan, isang arena kung saan ang mga estudyante ay kailangan maging matibay at handa sa kahit anong itatanong ng kanilang mga profesor. Hindi po pwede ang mahina. Hindi pwedeng magkamali. Isang gabi, habang siya ay nasa law library, tahimik na nagbabasa si Arnold ng isang kaso tungkol sa habeas corpus.
Napakarami ng detalye at halos sumakit na rin ang kanyang ulo sa dami ng legal terminologies na kailangan niyang kabisaduhin. Maya-maya pa nga rin, ay napansin niyang mayroong lumapit sa kanyang mesa. Isang estudyanteng babae na mukhang kaedad lamang niya. Matangkad ito, mahaba ang buhok, at mayroong malalim na tingin sa kanya. "Castillo, di ba?" Tanong ng babae. Napatingin si Arnold sa kanya. Oo. Ako nga. Bakit? Ikaw yung tinawag ni Atty. Villanueva noong unang araw, di ba? Sabi nito. Maganda yung sagot mo. Pero mas maganda sana kung nag-quote ka ng Supreme Court ruling. Bahagya namang napatawa si Arnold. Oo nga eh. Muntik na ako mapahiya. Ngumiti rin naman ng babae at iniabot ang kanyang kamay. Ako nga pala si Carla. Ilang taon ka nang graduate bago ka pumasok dito? Matagal na. Halos walang taon na rin. Sagot ni Arnold habang nakikipagkamay. Ikaw? Ako? 3 taon lang. Pero parang ang tagal na rin eh. Sagot ni Carla. Mukhang ikaw ang pinaka-ate at kuya ng batch natin ah. Natawa naman si Arnold. Siguro nga. Pero okay lang yun. Basta makapasa lang ako. Umupo si Carla sa kanyang harapan at tiningnan ang librong binabasa niya. Habeas corpus? Sa tingin ko, mas madali mong maiintindihan diyan kung babasahin mo muna yung historical background bago yung mga kaso. Napatingin si Arnold sa kanya. Talaga? Tumango si Carla. Oo. May libro sa isang shelf 14. Mas madaling intindihin yun kaysa dito. Tumayo si Carla at kinuha ang isang libro. Tsaka inilagay nga ito sa mesa ni Arnold. Subukan mong basahin ito. Mas madali mong maiintindihan ang konsepto bago basahin ang mga kaso. Kinuha ni Arnold ang libro at napangiti. Salamat Carla. Mukhang malaking tulong ito. Walang anuman. At kung may tanong ka, huwag kang mahiyang magtanong ha. Sabi ni Carla bago siya bumalik sa kanyang mesa. Napangiti si Arnold. Hindi niya inaasahan na may makikilala siyang isang taong handang tumulong sa kanya sa kanyang paglakbay sa law school. Mabilis na lumipas ang mga linggo at dumating ang unang araw ng kanilang major exam sa constitutional law. Sa loob ng silid, kita sa mukha ng bawat estudyante ang kaba at tensyon. Hawak ni Arnold ang kanyang ballpen at exam booklet habang hinihintay ang profesor na magsabi ng simulan na. Noong mag-go signal na nga ang kanilang profesor, agad siyang nagsimulang magsulat. Sinagot niya ang mga essay questions ng may buong konsentrasyon. Pilit niyang inaalala ang lahat ng jurisprudence na kanyang pinag-aralan sa loob ng maraming linggo. Pero sa kalagitnaan ng pagsusulit, biglang sumakit ang kanyang ulo. Masyadong matagal na nga siyang puyat at pagod sa pag-aaral. Halos 1 linggo na nga siyang hindi nakakatulog ng maayos. At ngayon, nararamdaman na nga niya ang epekto nito. Umikit nga siya sandali at huminga ng malalim. Kaya mo to Arnold. Kaya mo to. Bulong niya sa kanyang sarili. Sa huli, natapos din naman niya ang kanyang pagsusulit. Pero hindi nga siya sigurado kung tama nga ba ang kanyang mga sagot. Makalipas ang 1 linggo, inilabas na nga ang resulta ng kanilang pagsusulit. Nagtipon-tipon ng mga estudyante sa harap ng bulletin board kung saan nakapaskil ang kanilang grades. Habang papalapit si Arnold, hindi niya maiwasang kabahan. Arnold, nandito na ang resulta. Sabi ni Carla habang nakatingin sa listahan. Dahan-dahang hinanap ni Arnold ang kanyang pangalan. Arnold Castillo, 78%. Napatigil siya. Pasado naman siya.
Pero hindi ito ang mataas na grade na kanyang inaasahan. "Pasado ka, Arnold," sabi ni Carla na mukhang masaya para sa kanya. Hindi din masama para sa unang major exam mo. Pero sa halip na matuwa, may bagyang lungkot sa loob ni Arnold. Gusto nga kasi niyang makakuha pa ng mas mataas na grado. "Pwede pa ako mag-improve," sabi niya sa kanyang sarili. Kinagabihan naman, bumisita siya kay Marian para ibalita ang kanya naging resulta. 78%? Tanong ni Marian habang nilalagyan ng kape ang tasa ni Arnold. "Pasado ka naman, di ba? Pero bakit parang malungkot ka?" Tumango si Arnold. "Oo nga. Pero kasi gusto ko pang pagbutihin. Gusto ko pa ng mataas na marka." Ngumiti si Marian at umupo sa kanyang tabi. "Alam mo, Arnold, hindi mo kailangan maging perpekto sa bawat exam. Ang mahalaga, natuto ka at patuloy mong ginagawa ang lahat para gumaling." Napabuntong hininga si Arnold. "Siguro nga, Marian, pero gusto ko talagang patunayan ng sarili ko na kaya ko maging isang mahusay na abogado." Hinawakan ni Marian ang kanyang kamay. "At kaya mo yun. Hindi ko sinabing magiging madali ito. Pero alam ko, hindi ka susuko. Kakayanin mo yan." Tumingin si Arnold kay Marian. At sa sandaling yun, naramdaman niyang may isang tao na naniniwala sa kanya, na umaasa na kaya nga niya ang lahat ng pagsubok sa kanyang buhay. At yun nga rin ang nagpapatibay kay Arnold para ipagpatuloy ang kanyang mga laban. Lumipas pa nga ang mga buwan at unti-unti pa nga nasanay si Arnold sa bigat ng law school. Araw-araw siya nagbabasa ng mga kaso, nag-aaral ng mga legal na prinsipyo at sumasagot sa walang katapusang recitation. Bagamat mahirap, determinado nga talaga siyang tapusin ito para sa kanyang sarili, para kay Marian at para sa kanyang pamilya. Pero kasabay ng kanyang pagsusumikap sa law school, may mga pagsubok pa nga rin na patuloy na sumusubok sa kanya. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa kanilang apartment, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Ang kanyang ate Wena ang tumatawag. Hello ate, kamusta kayo?" Sagot ni Arnold habang inaayos ang kanyang mga libro. "Arnold," mahinang boses ng kanyang ate, "may sasabihin ako sa'yo. Pero ayoko mag-alala ka." Biglang tumigil si Arnold sa kanyang ginagawa. Alam niyang kapag ganitong klaseng pananalita ang ginagamit ng kanyang ate, mayroong masamang balita. "Bakit ate? Ano ba nangyari?" Tanong niya. Ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. "Si Kuya Mario kasi, na-aksidente." Nanlaki ang mata ni Arnold. "Ano? Ano nangyari kay Kuya?" "Nabangga siya ng truck habang nangongolekta ng basura. Mabuti na lang at may mga nakakita at naisugod pa siya sa ospital. Pero..." Napahikbi ang kanyang ate Wena. "Bunso, kailangan ng malaking halaga para sa operasyon niya. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pera. Naaawa na ako kay Kuya Mario." Biglang nanlamig si Arnold. Kahit anong gawin niya, hindi niya mapigilang mag-alala. Alam niyang wala siyang sapat na pera para agad nang matulungan ang kanyang Kuya Mario. Lahat ng suporta sa kanya ay nanggagaling kay Marian, at halos sapat lamang ito para sa law school. Napahawak siya sa kanyang noo. Hindi nga niya alam ang kanyang gagawin. "Ate, huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan. Hindi ko papabayaan si Kuya." Sambit ni Arnold sa kanyang ate.
Matapos ang tawag, napabuntong hininga si Arnold at napatingin kay Marian na noong mga oras na yun ay nasa kusina at naghahanda ng kanilang hapunan. Ramdam niyang alam na nga ni Marian na mayroon siyang problema. "Ano nangyari, Arnold?" tanong ni Marian habang lumalapit sa kanya. Tiningnan siya ni Arnold. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. "Si kuya kasi, naaksidente daw. Kailangan niya ng pera para sa operasyon." Tahimik na tumango si Marian. Halatang nag-iisip. "Magkano ba ang kailangan?" "Malaki, Marian. Hindi ko alam kung saan ako kukuha." Sagot ni Arnold at napapailing. "Wala naman akong ipon. Lahat ng suporta mo sa akin, ginagamit ko na sa pag-aaral." Ngumiti si Marian at hinawakan ng kanyang kamay. "Sige, Arnold. Hindi naman kita papayagan na mahirapan mag-isa. Mayroon naman akong ipon. Tutulungan natin ang kuya mo." Nanlaki nga talaga ang mata ni Arnold. "Pero Marian..." "Hindi na kailangan mag-alinlangan, Arnold. Alam kong importante sa iyo ang pamilya mo. Ang mahalaga, mailigtas natin siya." Sabi ni Marian. Napuno ng pasasalamat ang puso ni Arnold. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan niya, nandyan pa rin si Marian para sa kanya. Handang tumulong, handang magsakripisyo. Kinabukasan, nagmadaling bumiyahe si Arnold papunta sa probinsya. Noong makarating na nga siya sa kanilang lugar, halos matulala at napaiyak talaga siya. Noong makita niya ngayon ang bahay na tinitirhan ng kanyang ate at kuya. Kung noon ay mahirap ang mga ito, alam niya ngayon ay mas naging mahirap pa nga ang kanilang kalagayan. Pagkapasok niya doon, ay wala dito ang kanyang ate at kuya. Dahil nasa ospital pa pala ang mga ito. Kaya kaagad na nga rin siyang pumunta sa ospital. Sinalubong siya ng kanyang ate Wena na halatang puyat at pagod. "Salamat sa pagpunta, Arnold," sabi ng kanyang ate Wena habang niyayakap siya ng mahigpit. "Nasaan si kuya?" "Nandoon sa kwarto niya. Kakapasok lang ng doktor." Sagot ng kanyang ate Wena. Itinuturo ang kwarto ng kanyang kuya Mario. Dahan-dahang pumasok si Arnold at nakita niya ang kanyang kuya. Nakahiga sa kama, may benda sa ulo at mayroong pilay sa kaliwang binti. Halos hindi na nga niya makilala ang kanyang kuya Mario dahil sa mga sugat at pasa nito sa muka. "Kuya." Dahan-dahang dumilat ang kanyang kuya Mario at napangiti talaga ito noong makita siya. "Bunso, nandito ka na. Hindi kita papabayaan, kuya," sabi ni Arnold habang nauupo sa tabi ng kama. "Ayos ka lang ba? Kamusta na ang pakiramdam mo?" Tumango ang kanyang kuya Mario. "Masakit pa, bunso. Pero salamat at buhay pa ako. Kailangan pa ako ng pamilya ko, ng mga anak ko." Hindi napigilan ni Arnold ang mapaluha. Alam niyang kung nagkataon, baka hindi na nga niya nagawang makita pang muli ang kanyang kuya. "Huwag kang mag-alala, kuya. Magiging maayos din ang lahat. Nagbayad na kami para sa operasyon mo. Makakabangon ka na ulit." Pangako niya. Napatingin sa kanya ang kanyang kuya Mario. Halatang nagulat. "Pero paano, Arnold? Alam ko mahal ang operasyon. Sobrang mahal nun." "May tumulong naman sa akin, kuya," sagot ni Arnold. Iniisip si Marian. "At hindi ako papayag na pabayaan kayo. Gagawa ako ng paraan para maging maayos ang kalagayan nyo." Kahit nangihina,
Taos-pusong umiti ang kanyang Kuya Mario. Salamat talaga, bunso. Pasensya ka na kung noon palagi kitang inuutangan. Palaging sa'yo kami umaasa. Ngayon, ikaw pa rin ang sumagip sa akin. Huwag mo nang isipin yun, kuya. Ang mahalaga, magpagaling ka. Sagot ni Arnold. Habang nasa probinsya, napagtanto ni Arnold kung gaano pa nga rin kahalaga sa kanya ang kanyang pamilya. Sa kabila ng pagiging busy niya sa law school, hindi niya dapat kalimutan ang mga taong unang nagmahal at sumuporta sa kanya. Pagbalik niya sa lungsod, kinausap niya si Marian. Marian, maraming salamat talaga ha. Ikaw din. Lahat ginawa mo para sa pamilya ko. Kaya sobrang talaga ako nagpapasalamat sa iyo. Sabi ni Arnold habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Hindi mo kailangang magpasalamat, Arnold. Ginawa ko yun dahil mahal kita. At alam ko rin naman na kung ako ang nasa sitwasyon mo, gagawin mo rin ang pareho para sa akin. Sagot ni Marian. Tumango naman si Arnold. Pero gusto ko talagang bumawi sa iyo. Hindi lang sa pagtulong mo kay kuya, kung hindi sa lahat ng suporta mo sa akin mula noon. Hindi mo talaga ako pinabayaan. Ikaw ang tumutulong sa akin para maabot ang mga pangarap ko. Hinawakan ni Marian ang mukha niya at ngumiti. Alam ko, Arnold, magiging isang mahusay kang abogado. At sa araw na yun, gusto kong makita ka na nakatayo sa harap. Ipinagtatanggol ang mga taong nangangailangan. Sapat na yun para sa akin. Napatingin si Arnold kay Marian. At sa sandaling yun, mas lumakas ang kanyang determinasyon. Hindi lamang siya magtatapos ng law school para sa kanyang sarili, kung hindi para na rin sa mga tao na naniniwala sa kanya. Si Marian, ang kanyang pamilya, at ang lahat ng mga tao na umaasa sa kanyang tagumpay. At doon nga rin nagsimula ang bagong pangarap ni Arnold. Hindi lang siya magiging isang abogado para sa kanyang kinabukasan. Gagawin niya ito para makatulong sa iba, lalo na sa kanyang pamilya. Lumipas pa nga ang ilang taon at sa wakas, dumating na rin ang pinakahihintay na sandali ni Arnold. Matapos ang matinding pagsisikap, puyat at sakripisyo, nakapasa na nga rin siya sa bar exam. Ngayon, isa na nga siyang ganap na abogado. Hindi niya maiwasang maging emosyonal noong makita ang kanyang pangalan sa listahan ng mga pumasa. Napapikit siya at hinayaan ang kanyang luha na dumaloy. Ito ay luha ng saya, ng tagumpay at ng pasasalamat. Arnold, nandito na ang matagal mo ng pangarap. Bulong niya sa kanyang sarili habang mahigpit na hawak ang cellphone kung saan nakasulat ang listahan ng mga bagong abogado. Sa mga oras na yun, agad niyang naisip ang mga taong naging dahilan ng tagumpay niyang ito. Ang kanyang Kuya Mario at Ate Wena, si Marian at ang lahat ng taong naniwala sa kanya. Dahil sa kanyang tagumpay, nagpasya si Marian na magdaos ng isang maliit na salo-salo para kay Arnold. Sa loob ng isang restaurant, nagtipon-tipon ng kanyang pamilya at mga malalapit na kaibigan para ipagdiwang ang kanyang bagong kabanata sa buhay. Cheers! Para kay Atty. Arnold! Sigaw ng kanyang Ate Wena habang tinataas ang kanyang baso. Attorney ka na, bunso. Abogado ka na. Grabe, ang bilis ng panahon. Parang dati lang, batang-bata ka pa. Puro pagtatrabaho lang ginagawa mo. Akala mo dati hanggang doon ka na lang. Pero ngayon, abogado ka na talaga. Sabi ng kanyang Kuya Mario. Dahilan para maging masaya lalo ang lahat. Napangiti naman si Arnold at umiling.
Alam niyo naman na kahit abogado na ako, kayo pa rin ang una kong intindihin. Hindi ko kayo papabayaan. Ngayon, na malaking oportunidad ito para sa akin, sisiguraduhin ko talaga na mabibigyan ko kayo ng maayos na buhay. Tutulungan ko pa rin kayo sa abot na makakaya ko. Lumapit si Marian at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Arnold, sobrang proud ako sa iyo. At alam ko, hindi naging madali ang lahat. Pero kinaya mo pa rin. Pinatunayan mo na walang imposible sa taong mayroong pangarap. Tinitigan ni Arnold si Marian at mas lalo nga niyang naisip kung gaano talaga siya kaswerte. Kung hindi dahil sa babaeng ito, hindi niya mararating ang tagumpay na ito. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang hindi inaasahang tao ang dumating. Ang kanyang dating kasintahan na si Jenny. Nagulat talaga ang lahat, lalong-lalo na si Arnold noong makita dito ang kanyang dating kasintahan. Halata sa mukha ni Jenny ang pag-aalinlangan at kaba. Nakatayo siya sa may pintuan. Hawak ang isang maliit na papel. Arnold. Mahina, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Napatingin si Marian kay Arnold. Nagtataka. Hindi naman nagpakita ng galit si Marian. Ngunit ramdam niya na mayroong bigat ang pagdating ng babae sa buhay ni Arnold. Dahan-dahang lumapit si Jenny kay Arnold. Pwede ba kitang makausap? Nagkatinginan si Arnold at Marian. Hinawakan ni Marian ang kamay ni Arnold at tumango. Sige lang Arnold, usapin mo siya. Okay lang yun. Tumango si Arnold at tumayo. Lumabas sila ng restaurant at nag-usap sa labas. Anong ginagawa mo dito, Jenny? Malamig na tanong ni Arnold. Napayuko si Jenny. Arnold, nalaman kong abogado ka na. Ang layo na ng narating mo. Naabot mo na ang pangarap mo. Sumagot naman si Arnold. Hindi ko rin inakala na magpapakita ka pa. Na magkikita pa tayo. Sagot ni Arnold. Walang emosyon sa kanyang boses. Tahimik si Jenny sandali bago nagsimulang magsalita. Alam ko ngayon, wala na akong karapatan sa'yo. Pero Arnold, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Sa pag-iwan ko sa'yo. Sa panloloko ko sa'yo. Sa panahong ikaw ang nangangailangan. Hindi kita inintindi. At mas pinili ko pa rin unahin ang sarili kong kagustuhan kaysa tulungan ka. Napabuntong hininga si Arnold. Matagal na nga niyang gustong marinig ito mula kay Jenny. Pero ngayong naririnig na nga niya ito, hindi na nga ito mahalaga sa kanya. Dahil matagal na nga rin lumipas para sa kanya ang nararamdaman niya para kay Jenny. Para sa kanya ay isa na lamang itong nakaraan na dapat ay hindi na nga niya inaalala pa. Matagal na ako natuto, Jenny. Natuto na ako mag-move on at magpatawad. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako galit sa'yo. Pero sana naman, natutunan mo na rin ang sarili mong leksyon. Sagot ni Arnold. Tahimik na tumango si Jenny. Oo Arnold. Sobrang nagsisisi na talaga ako sa mga ginawa ko. Alam ko din naman, hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan. Pero salamat pa rin. Dahil kahit pa paano, pinatawad mo ako. Matapos nga ito, ay nagpaalam nga rin si Jenny at tuluyang lumisan. Pagpasok ni Arnold sa loob ng restaurant, sinalubong siya ni Marian. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Ngumiti si Arnold at tumango. Oo,
Mas ayos na talaga ako ngayon kaysa dati. Sa mga oras na yun, tuloy nang isnara ni Arnold ang nakaraan. Makalipas ang 1 taon, natupad na nga rin ang isa pang pangarap ni Arnold, ang magkaroon ng sarili niyang law firm. Itinatag niya ang Marian and Arnold Law Firm, isang kumpanyang hindi lamang naglalayong kumita, kung hindi makatulong din sa mga mahihirap na nangangailangan ng legal na tulong. Hindi ko akalaing darating ang araw na magkakaroon tayo ng ganito. Salamat talaga, Marian. Ikaw ang rason kung bakit naaabot ko ang lahat ng ito. Sabi ni Arnold habang nakatayo sila sa harap ng bago nilang opisina. Hindi, Arnold. Ikaw din ang may gawa ng lahat ng ito. At alam ko, mas marami ka pang matutulungan. Sinuportahan lang kita noon. Pero ikaw pa rin ang gumawa ng paraan para maabot ang lahat ng ito. Sagot naman ni Marian. Tumingin si Arnold sa babaeng nasa harapan niya. Ito ang babaeng sumuporta sa kanya, nagmahal sa kanya, at hindi siya iniwan noong mga panahong bagsak na bagsak siya at walang makakapitan. Hinawakan niya ang kamay ni Marian at lumuhod sa harapan nito. Marian, ikaw ang naging inspirasyon ko, ang nag-angat sa akin sa mga oras na nasa ibaba ako, ang naging dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Ngayon din, Marian, gusto kitang tanungin. Nanlaki ang mata ni Marian noong makita ang singsing sa kamay ni Arnold. Marian, will you marry me? Napaluha nga talaga si Marian at tumango. Oo naman, Arnold. Oo. Handang-handa akong pakasalan mo at papakasalan din kita. Mahal na mahal kita, Arnold. Sa gitna ng law firm na kanilang pinaghirapan, isang bagong yugto na naman ng buhay ang bubuksan nila. Magkasama sa hirap at ginhawa. At sa araw na yun, alam ni Arnold na natagpuan na nga rin niya ang tunay na tagumpay. Hindi lamang sa kanyang propesyon, kung hindi sa kanyang buhay din at pag-ibig. Makalipas ang ilang buwan, mula noong mag-propose si Arnold kay Marian, dumating na nga rin ang pinakahihintay nilang araw, ang kanilang kasal. Isang simple pero eleganteng seremonya ang naganap sa isang simbahan sa probinsya, kung saan nagsama-sama ang kanilang pamilya, kaibigan, at mga taong naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Sa loob ng simbahan, nakatayo si Arnold sa harap, suot ang isang itim na tuxedo, habang hinihintay ang pagdating ng kanyang magiging asawa. Hindi mapakali ang kanyang mga kamay, at ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Relax ka lang, bunso. Bulong ng kanyang kuya Mario, na isa sa mga groomsmen. Ano naman kung pawisan ka? Normal lang yun sa mga ikakasal. Basta, bunso, enjoyin mo lang. Namnamin mo ang bawat oras, ang bawat moment. Tumawa si Arnold, pero hindi maitatanggi ang kaba at saya sa kanyang puso. Ilang sandali pa nga, tumugtog na ang wedding march at dahan-dahan nga rin lumakad papasok si Marian. Suot ang kanyang puting kasuotan na lalong nagpatingkad sa kanyang kagandahan. Nagkatinginan sila ni Arnold at sa isang iglap, nawala ang lahat ng kaba sa kanyang dibdib. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagmamahal at pasasalamat sa Diyos, sa buhay, at sa babaeng ito na ngayon ay magiging kabiyak na niya. Habang nasa harapan sila ng altar, mahigpit na maghawak ang kanilang mga kamay. Arnold, wika ni Marian. Mula sa unang araw na nakilala kita, alam kong espesyal ka. Alam kong marami kang pinagdaanan. At nakita ko rin
kung paano ka bumangon mula sa pinakamababang punto ng iyong buhay. Hindi kita minahal dahil sa kung ano ang mayroon ka, kung hindi dahil sa kung sino ka. Ngayon, Arnold, ipinapangako ko na habang buhay, mamahalin kita. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, sa bawat araw na darating sa ating buhay. Napangiti si Arnold. Pinunas ng luha. Hindi niya namalayan na pumatak na ito. Marian, ikaw ang naging ilaw ng aking buhay. Noong panahong akala ko, wala ng saysay ang lahat. Dumating ka at ipinakita sa akin na may pag-asa pa. May bagong simula. Hindi lang pagmamahal ang ibinigay mo sa akin, kung hindi paniniwala. Paniniwala na kaya kong bumangon muli. Paniniwala na may naghihintay pang magandang bukas. Ipinapangako ko rin sa iyo, habang buhay kitang mamahalin, poprotektahan at ipaglalaban. Sa bawat salitang binitawan nila, alam nilang ito ay nagmumula sa kaibuturan ng kanilang puso. Matapos ang kasal, nagkaroon sila ng munting salo-salo sa isang resort na malapit sa dagat. Masayang nagtipon-tipon ng kanilang pamilya at kaibigan. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, at nagdiriwang kasama ang bagong kasal. Alam mo, Arnold, wika ng kanyang ate Wena habang inaabot ang isang baso ng juice sa kanya. Kung buhay lang ang mga magulang natin, sigurado, sobrang proud sila sa'yo. Tumango si Arnold. Ramdam ang lungkot, pero higit sa lahat, ang pasasalamat. Alam ko naman, ate, na kahit wala na sila, nasa tabi ko pa rin sila. Sila rin ang gumabay sa akin para marating ko ito. Lumapit ang kanyang kuya Mario at tinabig siya sa balikat. At proud kami sa iyo, bunso. Ngayong may sarili ka ng pamilya, hindi mo na kailangan pang alalahanin pa kami. Ang mahalaga ngayon, masaya ka. Maibigay mo ang pangangailangan ng sarili mong pamilya. Sila naman ang unahin mo. Ngumiti si Arnold. Pero kuya, kahit naman ganun, hindi ko pa rin kayo papabayaan. Hindi ko na kailanman ipaparamdam sa inyo ang hirap na dinanas natin noon. Lahat ng ito ay para sa inyo rin. Napayakap ang kanyang kuya Mario at ate Wena sa kanya. Salamat talaga, bunso. Bulong nila. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Marian ang tagpong yun. At hindi niya napigilang mapangiti. Yun ang dahilan kung bakit niya minahal si Arnold. Dahil sa busilak ng kanyang puso at tapat na pagmamahal sa pamilya. Lumapit siya sa asawa at hinawakan ng kanyang kamay. Handa ka na ba sa bagong yugto ng ating buhay? Handang-handa na, Marian. Sagot ni Arnold. Hinalikan ang kamay ni Marian. Dahil kasama kita, alam kong anong man ang dumating, malalampasan din natin ang magkasama. At sa lalim ng liwanag ng langit, sa harap ng bughaw na dagat, ipinagpatuloy nila Arnold at Marian ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Buo, maligaya, at handang harapin ang kahit anong pagsubok na darating. Bumuo na nga rin ng sariling pamilya sila Marian at Arnold. Ipinangako nga nila na bilang mga magulang, tuturuan nila ang kanilang mga anak ng magandang asal. Ipapasa nga nila sa mga ito ang kabutihan ng puso na mayroon sila. Gaya nga rin ng ipinangako ni Arnold, kahit ngayon na mayroon na siyang sariling pamilya, hindi pa rin talaga niya pinabayaan ang kanyang ate at kuya. Binigyan nga niya ng magandang kabuhayan ng mga ito. Palagi niyang kinakamusta ang mga ito at sinisigurado na maayos ang kanilang kalagayan. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Arnold. Sa kwentong ito ay pinapaalam, sa bawat mga pagsubok at pagkakadapa
May pag-asa pa nga rin bumangon, basta't mayroong determinasyon at mga taong handang sumuporta. Pinapaalala nga rin dito na hindi lahat ng taong nakakasama natin ay mananatili. Pero ang mga tunay na nagmamahal ay hindi kailanman iiwanan tayo, lalo na sa oras ng ating pangangailangan. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories